Hello, may gusto ulit po akong i-share sa inyo. Ito ay tungkol kay Tomas, ang isang alagad ni Kristo. Ito ay tungkol dun sa nung tagpo na tinawag ni Tomas na Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay matatagpuan sa Juan 20:28 hanggang 29. Ito sinasabi. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sa talatang 29 naman, ang sabi ni Kristo ay sumagot siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa ako'y iyong nakita, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Marami ang naniniwala na si Kristo ay tao lang. Pero paano nyo ipapaliwanag itong talata sa Biblia na ito na tinawag ni Apostol Tomas si Kristo na Diyos? Nagkamali ba dito si Tomas sa pagtawag na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Pero bakit ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo ay dahil sa ako'y iyong nakita ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya? Bakit hindi sinaway ni Kristo si Tomas? Dapat sinabi niya na huwag mo kong tawagin Diyos kasi ako ay tao lang, di ba? Nagulat lang ba si Tomas? Kasi nagkamali siya kasi nga hindi siya maniwala hanggat hindi niya nakikita yung si Kristo na yung butas sa kamay at saka yung sugat sa tagiliran. Pero nung nakita niya ay nagulat ba siya? Kaya tinawag niya na Diyos si Kristo. So mahirap pong baliin yung nakatala sa Biblia, yung katotohanan na nakatala sa Biblia. Mahirap po baliin yun. Napakarami pong talata sa Biblia na nagpapatunay na Diyos si Kristo. Oo, tao siya, pero hindi tao lang. Tao siya kasi nagkatawang tao siya. Kasi kung ang paniniwala mo ay si Kristo ay nagmula lang kay Maria, hindi siya umiiral sa lumang tipan, ay magiging salungat ito dun sa pahayag sa Mateo 11 verse 11 na ganito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na lalong dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunmay ang pinakamaliit sa karihanan langit ay lalong dakila kaysa kanya. So kung ang paniniwala mo na si Kristo ay nagmula lang kay Maria at hindi siya Diyos na nagkatawang tao, lalabas nito mas dakila pa si Juan kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Mas mahirap naman tanggapin yun na mas dakila pa si Juan kaysa Kristo, di ba? Ang maganda po nito ay mag-aral din tayo para sa sarili natin at hindi lang tayo natututo sa pakikinig sa iba, kasi hindi natin malalaman kung tama o totoo yung sinasabi or ipinapangaral nila. Kung totoo kang seryoso sa pag-aaral ng Biblia, di ba pag nakakarinig ka ng mga ganyang aral, di ba dapat interesado ka at aalamin mo kung totoo ba o hindi? Hindi pwedeng magbubulag-bulagan or magbibingi-bingihan ka na lang kapag ka kontra sa aral na itinuro sa iyo ng iyong mga aral, di ba? Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa panonood.